kanyang face card, palaban. Umaapaw ang sex appeal. Kaya naman, daan-daang libo ang followers niya online. Siya ang 23 anyos na modelo, si Gina Lima. Nito nga lang nakaraang linggo, nakapag-post pa siya ng video, masayang sumasayaw ng naka-swimsuit. Kaya ang kanyang followers nagulantang na lang sa sunod nilang nabalitaan. Si Gina isinugod daw sa ospital ng kanyang ex-boyfriend. Declared dead on arrival at about 9 p.m. ng November 16. Bumuhos ang simpatya sa mga naulila ni Gina habang nakatikim ng galit mula sa publiko ang dating nobyo nito, si Ivan. Ngunit ang mas gumulantang sa publiko, 3 araw matapos pumanaw si Gina, si Ivan naman ang sumunod na natagpuan, wala ng buhay. Unbearable, unacceptable, sa pada hindi ko kaya. I'm trying, hindi ko kaya. It's 1,000 volts of heavy heart. Ano nga ba ang katotohanan sa pagpanaw ng dating magkarelasyon? Sa bayan ng Bayugan sa Agusan del Sur sa Mindanao, lumaki si Gina, bunso sa 4 na magkakapatid. Sa gamay pa na sila, isugyod sa una. Nadako sila nga walay mama. Pero bilib ko mga managsuon kay arisgada gyud silang panginabuhi. Sarili yung kayod nila nga makuan sila, mahiyahay sila kinabuhi. Sa hangaring maiahon sa hirap ang buhay, 14 anyos pa lang daw si Gina nakipagsapalaran na sa Maynila. Dahil sa taglay niyang ganda at pangmodelong hubog ng katawan, sinubukan niyang pumasok sa showbiz, umarte sa pelikula, naging freelance model at product endorser din. Nagawa mo dito? Ito mag-drive! Pero hindi naman daw nag-iisa si Gina sa Maynila. Nakahanap daw kasi siya ng home away from home sa piling ng kanyang nobyong si Ivan. Makulit siya pero napakabait niya. He's a very intelligent student. Yan lang, siyempre, may pasaway pa rin talaga. Pero lagi sa akin pinabagay itong malilit para kami. Gusto ko piloto, flight attendant. Iba raw ang tinahak nitong landas dahil matangkad at matipuno. Imbes na magpiloto, pumasok ding modelo. At ang piniling karera ni Ivan ang naging daan din para makilala niya si Gina na kalaunan kanyang naging kasintahan. Lagi niya naman sinasabi sa akin is, ano naman niya si Ate Gina. Pero makalipas ang halos 4 na taon, ang pagsasama ni Gina at Ivan na uwi sa hiwalayan. Surprise! Hanggang sa nabalitaan na lang daw nila na sinubukan pang ayusin ng dalawa ang kanilang relasyon. According sa best friend ni victim, ay nag-inuman daw sila sa kondo, silang dalawa. Kinaumagahan, umuwi sila sa bahay ni Ivan. Sa CCTV footage na ito, makikitang sinita pa ni Gina si Ivan nang hindi nito binati ang kanyang tatay Cesar. Dapat umalis na siya ngayon. Sulitin mo na. Alam mo na wala na ako ng tatay. Pero nung gabing yon, nabulabog na lang daw sila nung si Ivan naging aligaga. Nang pumatok saan si Ivan, wala akong narinig ng gulo o ano. Saka nung makita ko naman si Gina, andun lang siya sa tabi ni Ivan sa pwesto niya. Pero ang ikinabahala ni Cesar, ang estado ng mga sandaling yon ni Gina. Stiff na talaga siya. Para bang ramdam mo yung isang taong grasping for air. Unat na yung paa, distorted yung kamay. Isinugod si Gina sa ospital kung saan idineklara na itong dead on arrival. Ang balita sa biglaang pagpanaw ni Gina agad nakarating sa kanyang mga kaibigan. Kaya sumugod din sila sa ospital. Dahil di umano sa mga nakitang pasa sa hita ni Gina, tinutuban sila na baka raw binugbog ito ng dating nobyo na dahilan ng pagkamatay nito. Kasi nandun si Ivan sa loob ng kotse. Tapos dumating yung dalawang lalaki, bawala.
Binuksan niya yung pinto sa may driver side sa likod. Doon natak si Ivan, si Hipa. Ang hirap na kasi kuya kayo. Matos na kami ni Butchoy. Frustration din. Si Ivan hindi nakaligtas sa mga pambabatikos online. Pero ang mga aligasyon kay Ivan, mariing pinapabulaanan ng kanyang pamilya. Nagalit nga po. Kung kilala niyo po kasi talaga siya, alam mo hindi niya kayang gawin yun sa babae. Wala kami magawa kasi ang dami ng tao na nagsasabi na sinasaktan niya yung babae. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Quezon City Police District, may mga nakita mang pasa sa katawan ni Gina. Hindi raw ito ang naging rason ng kanyang pagkamatay. Ang ikinasawi raw nito, heart congestion at congested and edematous lungs. Nanikip ang kanyang dibdib hanggang sa binawian siya ng buhay. Sa initial investigation regarding dun sa physical assault, so wala tayong nakita doon na may commotion sa kwarto at saka yung everything organized kasi. Gayunman, hindi na nagawang linisin ni Ivan ang kanyang pangalan. Ilang oras lang kasi bago inilabas ang resulta ng investigasyon, natagpuan siyang wala ng buhay sa kanilang bahay. Niyakap ko siya, inawakan ko yung buhok niya, hinahalikan ko siya. First time that I've done that, well, I'm crying. Bakit ngayon ko lang ginawa? Dapat nung buhay siya, ginawa ko yun. Pero, late, hindi na niya naramdaman ginawa ko Pending pa rin po sa toxicology result. Undetermined pa rin yung cause of death hanggang lumabas yung toxicology ng forensic unit. It's 1,000 pulse of heavy heart. Hindi ko kaya Bakit ganun niya kadaling tinapos yung buhay niya? Nasagot ko na lang bilang Luciano, God is a plan on you Sinubukan naming makipag-ugnayan sa kaibigan ni Gina na sumugod at nanggulpi raw kay Ivan at nagpakalat din ng impormasyon na binugbog daw ni Ivan si Gina, subalit wala itong tugon. Napaka-mapanganib yung fake news and misinformation. Dapat maging sensitive tayo sa mga nakikita natin online. At especially yung mga pinopost natin. Tandaan natin na behind every situation is may story. Ang mga mental health issues ay maraming triggers ito. Mas maganda we empathize at nandun lagi yung ating kindness. Behind every smile natin or any emotion natin pinapakita ay syempre may mga kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan. Instead of hihilahin pababa, mas maganda magtulungan tayo. Sa huli, 2 buhay ang nawala, 2 pamilya ang ngayoy nagluluksa. Pero ang mas nakababahala kung gaano kabilis kumalat ang mga hindi naman kumpirmadong balita. At kung gaano rin kabilis ang mga itong paniwalaan. Ingat po sana tayo sa mga binibitawan nating salita dahil pwede ang mga itong makasira at makabawi ng buhay. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ko man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to Para kay Lola din. Hindi ko na alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Arner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan.
Mag-ingat ka sa mga susunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanik na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ang Diyos. Huwag sumamangita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, silbihan mo! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.